Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang nalalapit na laban nitong ating kababayan na si Marlon Tapales kontra Naoya Inoue. Na kung saan nakataya sa bakbakan na ito ang 4 major title belts: WBA, WBC, IBF at WBO. Fight schedule po nito Disyembre 26 itong kasalukuyan. Doon yung ganapin ang bakbakan sa baluarte ni Inoue sa bansang Japan. Lingid sa ating kaalaman na talagang liyamado dito si Naoya Inoue. Agree po ako doon. Ang tanong natin dito kung may kakayanan bang maka-upset itong si Marlon Tapales kay Naoya Inoue. Mga kaibigan, maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po nyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Itong ating kababayan na si Marlon Tapales ay 2 Division World Champion. Nag-World Champion ito sa Bantamweight Division, nahawakan niya dati ang WBO, at ngayon sa kasalukuyan, dito naman sa Super Bantamweight Division, hawak niya ang IBF at WBA. Matapos niyang talunin ang dating Olympic silver medalist na si Murzon Akhmadaliev. Sa ngayon, may impresimong kartada itong ating kababayan. 37 wins with 19 wins coming by way of knockout. May 3 talo. Ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanyang 3 talo, 2 beses ito nakatikim ng technical knockout or knockout. Una, noong 2009 sa mga kamay ni Brix Ray. At ang huli noong 2019, Ryosuke Iwasa na talo ang ating kababayan by technical knockout sa laban, mga kaibigan. Bagamat, hindi naman yun malinaw sapagkat ang ating kababayan ay na-headbutt tapos nahirapang makarecover. Pero ganun pa man, talo pa rin siya doon sa pamamagitan ng technical knockout. Sa ngayon, may edad na 31 anyos itong ating kababayan. At ang height nito ay 5 foot and 4 inches, reach 65 inches. South po ang kanyang stance, knockout ratio 51.35%. Huling lumaban, Abril 8 taong kasalukuyan, Murzon Akhmadaliev, na kung saan nga naipanalo ni kabayan ang laban by split decision. Skills nitong ating kababayan, mga kaibigan, bago ito mapalaban kay Murzon Akhmadaliev, ang skills ni kabayan ay boxer-puncher. Ngunit, noong napasabak siya kay Murzon Akhmadaliev, naging technical fighter itong si Marlon Tapales. At, kapansin-pansin, na tipong inadapt nitong ating kababayan ang sweet science of boxing. Kaya naman naging epektibo ang kanyang galawan doon sa kanyang laban kay Murzon Akhmadaliev. Ngayon, sa panig naman ni Naoya Inoue. Itong si Naoya Inoue, mga kaibigan, ay 4 Division World Champion. Saan? Sa Light Flyweight Division, Super Flyweight Division, Bantamweight Division, at dito sa Super Bantamweight Division. May presimong kartada itong hapon, 25 wins with 22 wins coming by way of knockout undefeated. May edad na 30 anyos at ang height 5 foot and 5 inches na may reach na 67.5 inches. So dito, mga kaibigan, pagdating sa edad, di magkakalayo. Mas matanda lang si kabayan ng 1 taon. Pagdating sa height, mas matangkad si Inoue ng 1 inch. Pagdating sa reach, mas mahaba ang galamay ni Inoue ng 2.5 inches. South po si kabayan, orthodox naman si Inoue. Knockout ratio ni Inoue 88%, 51% naman ang kay kabayan. Huling lumaban itong si Naoya Inoue, nakalaban niya ang isang all-around fighter na si Stephen Fulton. Panalo si Inoue by technical knockout. Skills naman ni Naoya Inoue, boxer-puncher. Pressure fighter style, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may counter-punching ability, may defensive style, which is yung back pedal po, mga kaibigan. Taglay ni Inoue ang hand speed, pinagsama ang power, volume, may pagka-agresibo, timing, at accuracy. Footwork na kung saan kaya ding bumato na suntok sa iba't ibang anggulo. Okay, mga kaibigan, kung inyong napapansin, boxer-puncher kontra technical fighter. So, kung sa skills tayo, mga kaibigan, may laban ng ating kababayan. Pero pagdating sa variety, padamihan ng suntok, mas nakakalabang si Inoue dahil volume puncher. Mga kaibigan, dito sa labanan na ito, dahil kababayan po natin ang mapapalaban bilang suporta para sa akin mga kaibigan, panalo o talo, Marlon Tapales po ako dyan. Oo, panalo o talo, Marlon Tapales ako. Ngunit,
dito sa paggawa ko ng prediction, real talk prediction ko dyan, mas malaki ang tsansa ni Inoue na manalo sa laban. Knockoutan o puntusan. Unahin natin sa knockoutan. Dahil lamang sa speed, timing at accuracy, power itong si Inoue, may posibilidad na unang makapagpatama itong si Inoue ng solido doon kay Kabayan. At delikado. Once na matamaan si Kabayan sa katawan, yung liver punch or sa mukha, delikado, may kalalagyan si Kabayan dyan. At kung sakaling mauwi naman sa puntusan, gamit ang power, hand speed, stamina ni Inoue, mga kaibigan, malaki ang posibilidad na makalamang si Inoue sa puntusan. Sa makatuwid, mga kaibigan, ang pinakatsansa nitong ating kababayan ay ang upset. May posibilidad bang makapagpa-upset itong ating kababayan? Sa tingin ko, mga kaibigan, oo. Dahil kung ating pagkumparahin ang naging huling laban ni Naoya Inoue kontra Stephen Fulton na kung saan isang all-around fighter, ang knockout ratio ni Fulton is 20% lamang, kung di ako nagkakamali. Samantala, itong ating kababayan, mayroong 51%. So dito, mga kaibigan, gamit ang skills naman ni Marlon Tapales, pwede na makounter niya itong si Inoue at mapuruhan. Sa makatuwid, pinakatsansa ni Kabayan ay ang i-upset si Inoue by knockout. Kung mawi naman sa puntusan, mga kaibigan, sa tingin ko, may tsansa pa rin naman si Kabayan, pero maliit lang kasi mas marami nga kung bumato na suntok si Inoue. Maliban na lamang siguro kung mala Stevenson ang galawan nitong si Marlon Tapales na kung saan may magawa niya may outback si Inoue. Sa makatuwid, upset lang po talaga ang pinakatsansa nitong ating kababayan, mga kaibigan. Oo, real talk. Upset lang ang pinakatsansa ni Kabayan. Pero naniniwala akong posibleng makagawa nga ng upset itong si Marlon Tapales sa labanan na ito, mga kaibigan. Oo, pero kung ako ang tatanungin nyo kung sino po ang may mas malaking tsansa sa panalo, walang iba, si Naoya Inoue po. Dahil marami ang mga kalamangan ni Inoue. Lalo na't doon giganapin sa mismong kanyang baluarte ang laban po, mga kaibigan. Oo. Full support po tayo dito sa ating kababayan po, mga kaibigan. Panalo o talo, Marlon Tapales po ako dyan. Hanggang dito na lamang. Ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.